Isang payapang hapon sa bahay ni Noel. Masigla siyang kumakain ng paborito niyang sopas habang kausap ang kanyang nanay at matalik na kaibigan. Alam mo parang yung kapon. Hindi naman nagdasaan yung kapon. Kung hindi lang talaga lumili yung motor sa akin. Ano yung bibig mo, huwag ka nagsasalita. Mga kapon natin ka naman sa baseball. Wala yan. Lakas naman ang katawan ko eh. Kahit may history ko ng asthma. Okay lang yan. Uy! Ang dami pa niya no, magdahan-dahan ka nga. Bilis-bilis mo kumain. Hindi ka naman mauubusan eh. Ayun pa, o, isang kaldero. Hindi batid ni Juan na ang kanyang mga nakasanayang gawain, mabilis kumain, madalas mabilaukan at pagkakaroon ng asma ay magdadala ng panganib sa kanyang buhay. Ngunit sa isang iglap, ang kasiyahan ay napalitan ng takot. Mabilaukan si Juan at kasabay nito'y tumama Uy! ang kanyang leeg sa gilid ng mesa. Paano ka? Juan! Uy! Juan! Juan, Pedro! Tumawag ka ng tulong doon! Bilisan mo yung kaibigan mo! Juan! Juan! Ano nangyayari sa'yo? Pedro! Nabilaukan po siya! Ano po naman ang gagawin? Lumabas ang konting pagkain, ngunit hindi pa rin tuluyang nakahinga si Juan. Ang bawat segundo ay naging laban para sa kanyang buhay. Mabilis na nadala si Juan sa hospital. Sa ER, sinalubong siya ng mga nurse na handang tumulong. Ano po nangyari? Nabilaukan po siya. Nakita ng mga Din po nurse siya ang umigas. malinaw na senyales ng Dati po kasi panganib. lang may asthma Nahihirap eh. ang hininga, nanginginig Juan ang po. labi at balat, Natawa at mabilis ang tibok ng puso ni Juan. Agad na dumating ang doktor upang masuri ang kalagayan ni Juan. Ganyan po lang. Doc, vitals po niya, heart rate 120, respiratory rate 30, and oxygen saturation at 90. The patient, male 20 years old po, choking episode po with neck trauma po, cyanotic and spiral noted po, and native bleeding po. Possible upper airway obstruction due to choking and trauma. There's Noven, order tayo ng oxygen at mask. There's Lidl, order chest x-ray, neck x-ray, laryngoscopy kung kinakailangan, and ABG or arterial blood test. Okay. There's Noven, options natin, airway clearance at oxygen support, intubation kung lumala, at ENT referral tayo kay Dr. Lucas if hindi masecure ang airway. Copy, Doc. Tinawag ang espesyalista upang magbigay ng karagdagang opsyon para sa kaligtasan ni Juan. Okay, kung hindi sapat ang intubation, maganda tayo para sa surgical airway management. Pero ngayon, mag-intubation muna tayo. Okay, Doc. We'll prepare intubation set. Ito na po yung intubation set. 1, 2, 3. Hindi lamang doktor ang may mahalagang papel, kundi lalo na ang mga nurse na nagbigay ng agarang pangangalaga. So for nursing diagnosis, first we have ineffective airway clearance related to obstruction as evidenced by cyanosis and sputor. And the second one is risk for hypoxia related to trauma at choking episode. Nursing intervention, first, position the patient in semi-Fowler's position to ease bleeding.
Second, suction as needed. Third, administer dehumidified oxygen. Fourth, assist in intubation. And lastly, monitor vital signs and O2 saturation closely. Matagumpay na naisagawa ang intubation. Unti-unting bumalik ang normal na paghinga ni Juan. Ang kanyang kulay ay nagbalik at ang kanyang katawan ay nakapahinga. Dok, kumusta na po yung nagay ng anak ko? Stable na po ang anak mo, 96% oxygen saturation. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo. Doon lang po yung binagas para sa lahat. Kung hindi, napala na yung kaibigan mo. Salamat po, Dok. Sa gabing iyon, isang buhay ang nailigtas dahil sa maagap na pagtugon ng mga taong handang kumilos. Ang bawat segundo, bawat desisyon, ay nagbibigay ng panibagong pag-asa kay Juan. Isang paalala na ang hangin ay tunay na hininga ng buhay.